Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral: ang kabayaran ng kasalanan at ang kaloob ng Diyos. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Pangunahing teksto: sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Panimula: sa pinakamalinaw na buod ng Ebanghelyo sa buong kasulatan, nakatayo ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Sa iisang talata, inilatag ni Pablo sa harap ng sangkatauhan ang dalawang katotohanan, dalawang patutunguhan, at dalawang Panginoon. Ang kasalanan at ang kabayaran nito. Ang Diyos at ang kanyang kaloob. Kamatayan at buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay matatagpuan sa pagtatapos ng Roma Kapitulo 6, kung saan tinalakay ni Pablo ang pagiging alipin ng kasalanan laban sa pagiging alipin ng katwiran. Ipinaliwanag niya na ang bawat tao ay naglilingkod sa isang bagay. Nilikha ang tao upang sambahin at paglingkuran ang Diyos, ngunit dahil sa kasalanan, ang sangkatauhan ay naging alipin ng mga makasalanang pagnanasa at nahiwalay sa Diyos. Gayunpaman, hindi iniwan ng Diyos ang tao sa kawalan ng pag-asa. Ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23 ay naglalaman ng parehong babala at paanyaya. Ang unang bahagi ay nagpapakita ng kalagayan ng tao. Ang ikalawang bahagi ay nagpapakita ng lunas ng Diyos. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay: ang kasalanan ay nagdudulot ng kabayarang kamatayan, ngunit ang Diyos ay malayang nag-aalay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasaysayang konteksto: isinulat ni Pablo ang liham na ito para sa mga mananampalataya sa Roma noong mga taong 57 hanggang 58 AD. Ang Roma ang sentro ng kapangyarihang pampulitika noong sinaunang panahon. Ang iglesia sa Roma ay binubuo ng mga mananampalatayang Hudyo, mga mananampalatayang Hentil, mga bagong Kristiyano mula sa iba't ibang pinagmulan. Isinulat ni Pablo upang ipaliwanag ang ebanghelyo ng malinaw at maayos. Tinatalakay sa aklat ng Roma ang kasalanan ng tao, katwiran ng Diyos, pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, biyaya, pagpapabanal, buhay kay Kristo. Partikular na tinatalakay sa Roma 6 ang bagong buhay ng mananampalataya matapos maligtas. Ipinaliwanag ni Pablo na ang mga mananampalataya ay hindi na alipin ng kasalanan kundi tinawag na mamuhay sa pagsunod sa Diyos. Ang kasalanan ay laging nagbabayad ng kabayaran. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahulugan sa kasulatan. Gumamit si Pablo ng mga salitang may kinalaman sa pananalapi. Ang salitang kabayaran ay tumutukoy sa bayad na ibinibigay sa manggagawa matapos ang trabaho. Tumatanggap ang tao ng kabayaran dahil ito ay kanyang kinita. Itinuro ni Pablo na ang kasalanan ay may tiyak at inaasahang bunga. Ang kasalanan ay laging nagdudulot ng kahihinatnan. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang Griego para sa kabayaran ay opsonia. Ito ay tumutukoy sa sahod ng sundalo, compensation, kita para sa serbisyong ibinigay. Inilalarawan ni Pablo ang kasalanan bilang isang malupit na Panginoon na nagbabayad sa kanyang mga alipin ng eksaktong kanyang kinita. Ang salitang Griego naman para sa kasalanan ay hamartia. Ang literal na kahulugan nito ay hindi pagtama sa tanda o layunin. Ang kasalanan ay kinabibilangan ng pagsuwi sa Diyos, hindi pag-abot sa pamantayan ng Diyos. Paghihimagsik laban sa kabanalan ng Diyos. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa kasamaan ng likas na pagkatao at ang kahihinatnan ng kasalanan. Ang kamatayan ay pumasok sa karanasan ng tao dahil sa kasalanan. Roma Kapitulo 5 versikulo 12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ang kamatayan ay kinabibilangan ng pisikal na kamatayan, paghihiwalay ng katawan at espiritu. Espiritual na kamatayan, paghihiwalay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang paghihiwalay sa presensya ng Diyos. Ang kasalanan ay nangangako ng kaligayahan ngunit sa huli ay nagdudulot ng pagkawasak. Halimbawa sa buhay. Isipin na tumanggap ka ng sahod matapos ang ilang linggong pagtatrabaho. Walang nagugulat na makatanggap ng bayad dahil ito ay iyong pinaghirapan. Sinabi ni Pablo na ang kasalanan ay nagbabayad din ng kabayaran.
Ang kalunos-lunos na bahagi ay ang kabayarang kamatayan. Madalas na tinatamasa ng tao ang panandaliang aliw habang binabaliwala ang darating na kahihinatnan. Maaaring ipinangalandakan ng kasalanan ang kaligayahan, ngunit darating din ang panahon ng pagbabayad. Praktikal na aplikasyon. Kilalanin ang mapaminsalang kalikasan ng kasalanan. Nakaaapekto ang kasalanan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, pamilya, pagkatao, kapayapaan, espiritual na buhay. Huwag maniwala sa kasinungalingan na walang kahihinatnan ang kasalanan. Pangunahing aral bulang. 1. Ang kasalanan ay laging nangangako ng higit pa sa maibibigay nito at nagkakahalaga ng higit pa sa inaakala ng tao. 2. Ang Diyos ay nag-aalay ng bagay na hindi makakamit ng tao. Ngunit ang kaloob ng Diyos. Kahulugan sa kasulatan. Pansinin ang salitang, ngunit. Ang maliit na salitang ito ang nagpabago sa lahat. Matapos talakayin ang kamatayan, ipinakilala ni Pablo ang pag-asa. Isang bagay ang kinita ng tao. Isa pa ang iniaalay ng Diyos. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang Griego para sa kaloob ay charisma. Ibig sabihin nito ay, libreng kaloob. Pag-aalay ng biyaya. Pagpapalang hindi nararapat. Hindi tulad ng kabayaran, ang kaloob ay hindi kailangang kitain. Ito ay malayang ibinibigay. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa biyaya. Ang biyaya ay ang pabor ng Diyos na hindi nararapat ng mga makasalanan. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tao ay nararapat sa paghuhukom. Ngunit ang Diyos ay nag-aalay ng awa. Ang tao ay nararapat sa paghihiwalay. Ngunit ang Diyos ay nag-aalay ng pakikipagkasundo. Ipinapakita nito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, isipin ang isang bilanggo na may napakalaking utang na hindi kailanman mababayaran. Biglang may dumating na tao at binayaran ng buo ang kanyang utang. Ang kalayaan ay hindi kinita. Ito ay tinanggap lamang. Ganyan din ang kaligtasan, hindi ito nakakamit sa pagsisikap ng tao. Ito ay tinatanggap bilang kaloob ng Diyos. Praktikal na aplikasyon. Itigil na ang pagsisikap na kitain ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa. Maglingkod sa Diyos dahil sa pasasalamat at hindi dahil sa takot. Magpahinga sa natapos na gawain ni Kristo. Pangunahing aral bulang. 2. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng bagay na hindi kailanman makakamit ng pagsisikap ng tao. 3. Ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang kay Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kahulugan sa kasulatan. Ginawang tiyak ni Pablo ang daan ng kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan ay nagmumula lamang kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng kabutihan ng tao, mga gawaing panrelihiyon, filosofiya, sariling pagsisikap. Ang kaloob ay dumarating sa pamamagitan ni Jesus. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Si Jesus ang naging kapalit ng sangkatauhan. 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 21. Sapagkat ginawa niya siyang kasalanan para sa atin. Sa krus, tinanggap ni Kristo ang paghuhukom. Tinanggal ni Kristo ang kasalanan. Binayaran ni Kristo ang kabayaran. Tinalo ni Kristo ang kamatayan. Halimbawa, isipin na nakatayo ka sa harap ng hukom na may sala at may napakalaking utang. Pagkatapos ay may humakbang palapit at nagsabing, "Ako ang magbabayad ng buo sa kabayarang iyan." Iyan ang ginawa ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Praktikal na aplikasyon. Magtiwala ng lubos kay Kristo. Huwag umasa sa magandang pangalan, moralidad, mga gawaing panrelihiyon. Umasa lamang kay Jesus. Pangunahing aral bulang. 3. Si Jesus ay hindi lamang isa sa maraming daan, siya ang tanging ibinigay na daan ng Diyos patungo sa kaligtasan. Praktikal na aplikasyon para sa ngayon. Para sa mga pamilya, turuan ang mga anak tungkol sa kabigatan ng kasalanan at kadakilaan ng biyaya. Para sa mga kabataan, kilalanin na ang bawat desisyon ay may kaakibat na kahihinatnan. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipangaral ng buo ang katotohanan at ang biyaya. Para sa mga Kristiyano, mamuhay ng may pasasalamat sa kaloob ng Diyos. Para sa bawat mananampalataya, ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Pagtatapos, itinuturo ng Roma Kapitulo 6 versikulo 23 ang tatlong makapangyarihang katotohanan. 1. Ang kasalanan ay nagbabayad ng kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 2.
Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Ang kaloob ng Diyos. 3. Si Kristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hamon sa lahat. Ang tanong ngayon ay hindi, ano ang aking kinikita? Ang tanong ay, tinanggap ko na ba ang kaloob ng Diyos? Dahil ang bawat tao ay makakatanggap ng isa sa dalawang patutunguhan. Ang kabayarang kinita ng kasalanan. O ang kaloob na iniaalay ng Diyos. Panawagan sa puso. Marahil ay pasan mo ang pagkakasala, kahihiyan, takot, o kawalan ng laman sa puso. Bayad na ni Jesus ang lahat ng hinihingi ng kasalanan. Bukas pa rin ang paanyaya. Lumapit ka kay Kristo, nang may pananampalataya, nang may pagsisisi, nang may ganap na pagpapasakop. Tanggapin mo ang kaloob na malayang ibinibigay ng Diyos. KANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya at awa. Salamat dahil habang ang kasalanan ay nagdala ng kamatayan, ibinigay mo ang buhay sa pamamagitan ni Hezo Kristo. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pasasalamat at katapatan. Turuan mo kaming lumakad sa kabanalan at ibahagi ang iyong ebanghelyo sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang kasalanan ay nagbibigay ng kabayarang hindi natin nais, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng kaloob na hindi natin kailanman nararapat. Siya nawa. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.